mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Power worship team. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Hi Church! Good evening sa ating lahat. My name is Pastora Mean. Ako po ang maghahatid ng mensahe ng Diyos ngayong gabi. Kamusta po sa inyong lahat? Nakakain? Nakaluto na po ba tayo? At
Today is our midweek service. Grabe no, napakabilis po ng araw. Hindi natin namamalayan, linggo na naman, lunes na naman, tapos midweek na ulit, di ba? So ngayong gabi, inaanyayahan ko ang lahat na i-like, i-follow, and share, and continue to tap. Kapag kayo ay, na-gets nyo, parang nasa pool kayo ng mensahe, continue to heart, to react, yan, to like yung ating live stream ngayong gabi. And of course, ngayong gabi, ano ba yung ine-expect natin? Diba? Ano bang expectation natin sa gabing to? Ano ba yung gusto mong marinig? Gusto mo bang lumakas? Gusto mo bang ma-bless ngayong gabi? Yan. So, stay tuned. Huwag po tayong aalis. Stay focused. Huwag mo hayaan na mayroong mga distraction. Sabihin mo sa mga kasama mo dyan sa trabaho or kung nasaan ka man ngayon na, wait lang, makikinig ako kasi itong mensahe na to ang babago sa buhay ko. Amen. Sige, bago tayo magsimula, let us all pray. Let's feel and invite the presence of God today. We worship you, we honor you, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, for this opportunity, Lord God, na ako po ang inyong ginamit, Lord God, to share your word, Lord God. At dalangin po namin, Panginoon, katagpuin mo kami sa iyong mensahe ngayong gabi. Hayaan mong mangusap ka, magbago yung buhay namin, Lord God, para mas maging kagamit-gamit, O Diyos. And Lord, remind us of how faithful and how good you are, Panginoon, sa buhay namin through your words, and continue to strengthen our faith, Lord God. Thank you, Lord. Be glorified. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan, good evening again, church. Continue to like, follow, and share. Okay, wag kayong mawawala. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating midweek service. So tonight, I want to ask you something. Meron lang akong naisip na na-experience nyo na ba or meron ba kayong mga kakilala na bumili ng isang gamit? For example, bumili ng ref. Tapos, yung ref, expected mo ang laman nun, pagkain. No? Tapos nilagyan ng sapatos, ng ginawang damitan. Na-experience yun ba gano'n? May nakita ko nun sa mga memes na yung ref nila, ginawang sapatusan, di ba? Tapos, sino dito yung may wallet? So you expect that your wallet, ang laman, pera. Pero yung iba, resibo pala. Di ba? Na-experience yun na yun, na yung gamit, iba yung pinaggamitan. Okay? Yung isang thing is na misuse. Okay? Inappropriate use. Okay? So, for example, ito, bidet. O, saan ginagamit ang bidet? Panghilamos, pang mouthwash, di ba? So, very, alam mo yun, not suitable to use it, di ba? O, for example, upuan. Bumili ka ng maraming upuan, tapos yung upuan na yan ginamit mo para tumayo. O, pinagtungtungan mo lang. Di ba, parang, sayang yung gamit na yun, hindi mo na nagamit ng tama, di ba? And yan, cellphone, yung mayaman, yung mga mayaman, di ba? Yung cellphone, ano ginagamit? Saan ginagamit? Ginagawa lang bang calculator? Di ba hindi? Di ba? Kailangan ma-maximize mo ang isang bagay kasi sayang naman yung pagkakagawa nito. Amen. Because tonight, let us learn and understand the Word of God because our topic and our title for tonight's message is Pursuing Your Purpose with Clarity. Ulitin natin ha. Pursuing your purpose with clarity. So ngayong gabi, lilinawan natin, tutuldukan natin kung bakit kailangan mong habulin ang iyong layunin, okay, sa Diyos. Okay? Pag sinabi kasing purpose, kasi the theme of the month is about purposeful and fruitful living. Diba? Pag sinabing purpose, it's the main reason. Okay? Yung saysay, okay? The intention, the direction nung isang bagay. Para saan? Alam mo yon, yun yung parang hahabulin mo eh. Okay? Ginawa ang isang bagay para dito. Okay? So, let us remember that the best use, o ang unang makakaalam ng use of a creation is the Creator. Amen. Okay? Walang ibang makakaalam ng tamang gamit kundi yung mismong inventor ng kanyang invention. Tama? Yung mismong gumawa. So, the question is, my question tonight, pakitype,
'Diba? Nababurden ka ba for not pursuing your purpose? May bigat ka bang nararamdaman na hindi napapangyari yung dapat mangyari sa buhay mo? 'Di ba? Pag sinabi kasing purpose, you have this sense of fulfillment. Kailangan masatisfy. Okay? We all want the meaning and direction sa buhay natin for us to feel the greater fulfillment, the happiness, and the enjoyment of life. Diba? Alam mo yun, parang ang daming questions sa buhay natin. Alam niyo, makinig po tayo mabuti and i-share niyo to para sa mga taong naghahanap ng direction sa buhay. Alam niyo, parang minsan, parang sa sobrang familiar na ng ginagawa mo, nalimutan mo na kung saan papunta yung buhay mo. Okay? Naro-wrong turn yung buhay. Makinig tayong mabuti sa mensahe ng Diyos ngayon. Alam niyo po, sabi ng Lord, ito, I love this verse in Ephesians 4:1. This is NCV version. Okay, sabi dito ni Paul, I am in prison because I belong to the Lord. Therefore, I urge you who have been chosen by God to live up to the life to which God called you. Ulitin natin ha, therefore I urge you who have been chosen. Sabihin mo nga, i-type mo dyan, chosen. Pinili, hindi pinilit. Okay? Ang Diyos daw ang pumili at dapat mabuhay tayo according, okay, dun sa kanyang pagkakatawag sa buhay natin. So, hindi ka lang pala ginawa just to live, but to live with a purpose. Okay? And alam nyo, yung isang version ng Ephesians 4:1, yung nakalagay naman dun is to lead a life worthy of your calling. Grabe, no? Kailangan pala yung buhay natin may sense of purpose. Hindi lang siya parang gumising ka sa umaga para maglaba, magluto. Hindi lang yun. It's more than that. Okay? And, alam nyo, minsan kasi pag na-accomplish natin yung isang bagay, kala natin okay na. Hindi po yun doon lang. Okay? Akala mo lang pero meron pang hihigit doon sa buhay mo. Okay? Meron pang pupuntahan. Okay? And alam nyo, isang sinasabi dito, pinili ka kasi. Pag pinili ka, pag tinawag ka, pag pinili ka, gagamitin ka. Lagi ko sinasabi yan eh. Pag tinawag ka, you are called, you are chosen, of course, you are going to be appointed to something greater in your life. Ephesians 1, verse 11, this is an NIV version. Sabi dito, in Him, we have also chosen, again, the word is chosen, having been predestined according to the plan of God, or according to the plan of Him, who works out everything in conformity, okay? Pattern, pagsang-ayon with the purpose of His will. Okay? Pinili, noon pa man, in advance, predestined, according dun sa pagkakatawag, sa plano, sa layunin, na sinet ng Diyos sa buhay natin. So, bago ka pa dumating, Jeremiah 1:5, sabi di ba? Before I form you into the womb, or in the womb, okay? I knew you. Sabi ng Lord yan. Di ba? And sabi dun, before you were born, I set you apart. Kilala ka na ng Diyos. Bago ka pa nabuo, kilala ka na niya. Bago ka pa ipanganak, napili ka na niya. Ang sarap sa pakiramdam. Doon yung nakakakilig yung word na pinili. Diba? Parang pag ikaw yung pinili, you are so special. Okay? You have this special character. Diba? Merong something sa buhay mo. You are unique. You are wonderful. Yan, sana mayakap natin yung mga bagay na yan. And sabi doon, I appointed you as a prophet to the nation. Yan ang sabi ng Lord in Jeremiah 1:5. So, kapag naintindihan natin that we are chosen to do something according to His will, hindi ka gagawa ng mga kung ano-anong bagay na hindi purpose ng Lord. Amen. Alam niyo, isang bagay po yan na unawain natin na pag alam mong pinili ka, tinawag ka, para sa Kanya, hindi ka gagawa ng ibang bagay na hindi siya nalulugod. Amen? Diba? Lahat ng mga tatahakin mo, dapat
that will bring honor to God. That will fulfill the purpose of God sa buhay mo. Diba? Para kang pupunta ka ng, parang gusto mong makatapos, dapat pupunta ka sa school. Okay? Papasok ka. Hindi ka pupunta sa mall. Hindi ka gagawa ng mga bagay out of the way sa purpose ng Lord. Alam niyo, minsan kasi tinatry natin si Lord eh. Diba? Meron tayong mga bagay na alam mo na yung gusto ng Lord, pero pipiliin mo munang itry yung gusto mo. Tapos ang mangyayari, at ang ending nun, babalik ka lang din naman sa Lord. Nag-iba ka lang ng daan, pinatagal mo pa. So naka-experience ba tayo ng ganun? Parang, hindi ko alam, meron akong isang friend na nakausap, sabi niya sa akin, matagal na, kasama ko siya sa ministry dati. Tapos sabi niya sa akin, alam mo, parang may tinatawag ako ng Diyos na mag-for good ulit sa Pilipinas. Kasi pa silang dalawa nung asawa niya. Tapos sabi ko sa isip ko, babalik ka rin pala. Pinahaba mo pa. Alam mo ba yan, parang nag-try ka muna ng ibang destination, ibang journey, pero yung tamang destination, sa purpose lang pala ng Panginoon. Amen? Ang ganda-ganda po nun, yung bagay na yun. Alam nyo, life begins with God and ends with God. Lagi niyo pong tatanda. I-type niyo dyan, life begins with God and ends with God. Wala ka ng ibang patutunguhan kundi sa Diyos at para sa Diyos, papunta sa Diyos, matatapos sa Diyos. Kaya alam niyo, pag ang buhay mo, ang hinahanap mo na paano mapapasaya si Lord, your life becomes meaningful. Meron na siyang direksyon. Yung parang hindi ka na nakokontento na magsisimba ka lang. Dapat may dala ka din para sa Panginoon, meron kang bagong kaluluwa. You want more sa buhay mo. Because alam mo yun, yung life mo is from your calling, going to the purpose of God, it's a journey. It's a process. Okay? Hindi yung pag nalaman mo na yung purpose mo, okay na. You are going to walk a life worthy of your calling. Amen? When you discover and understand the purpose of God sa buhay natin, diba? Everything you do becomes purposeful. Tama ba? Pag na-discover mo na, para sa ganito pala ako, ito pala yung dapat na ginagawa ko. Alam mo yon, lahat ng bagay na ginagawa mo patungkol sa Diyos. Tama ba? Diba? Yung hindi ka na basta-basta nagagalit. Diba? Minamahal mo na yung kapwa mo. Alam niyo yun, yung meron ba tayong ganang experience na nagpapatawad ka na, nagle-let go ka na, ang daming bagay tinuturo sa atin dahil nagkakaroon na tayo ng sense of purpose. Nagkakaroon na ng direction yung mga bagay na ginagawa natin. All things started to have meaning. And your action is connected to His calling. Diba? Lahat konektado. Yun po yung ibig sabihin talaga ng purpose eh. May sense lahat. Yung hindi ka gagawa ng bagay na wala namang kabuluhan. Hindi ka gagawa ng bagay na hindi naman counted. Kaya you know what? Type mo dyan, make it count. Na lahat ng bagay na ginagawa mo, patungkol sa Kanya at para sa Kanya. Yan. And also, alam niyo yun, yung nasabi niyo na ba ito sa sarili niyo, type mo nga dyan, para sa Panginoon to. Bakit ka nag-aaral? Bakit ka naging nanay? Di ba? Bakit ka nasa AVT? Bakit ka nasa music team? Para sa Panginoon to. Lahat ng meron ka ay para sa Kanya. Tama? Dati from self-centered, na-experience niyo ba yon? Naging Christ-centered. Di ba? Dati iniisip mo lang sarili mo, ngayon hindi na, si Lord na ang iniisip ko. Di ba? Dati yung pera mo sa'yo lang, ngayon hindi, kasama si Lord sa pera ko. Tama? Dati yung oras mo sa'yo lang. Ngayon hindi, kay Lord yung oras ko. Amen? So, you are special. Let us remind ourselves that we are special, you are valuable, and you are chosen. Okay? Alam nyo, masarap yakapin yung salitang pinili. Kasi pag pinili ka, sagot ka ni Lord. Diba? You are set apart. Diba? You have a consecrated life that your life will going to use by God for His greater propagation ng Kanyang kingdom. Okay? So, I'll give you 3 points. ADA. A. Diba? ADA, ang ating acronym. 3 points on how to pursue your calling, to pursue the purpose with clarity. Again,
3 points. To pursue your purpose with clarity. So, 3 lang po ito ha. Makinig tayo mabuti. 3 words, okay, on how to pursue your purpose with clarity. Let's start with the word assignment. Okay? Assignment. Pag sinabing assignment, meron kang trabahong gagawin. Oh, it's not about just the homework sa school, but a God-given assignment. Diba? Sana maintindihan natin, no? What is the connection of assignment sa purpose ng Lord sa buhay natin? Kasi, alam niyo po, maraming bagay yung pinagagawa sa atin. Diba? Pag tinawag ka, ibig sabihin, may gagawin ka. Pag pinili ka, ibig sabihin, may tatrabahuhin ka. So, it's not just about calling and choosing. It's more on appointing you to do something. Okay? So, meron tayong mga tasks given by God. Para mas maintindihan natin yung purpose sa buhay natin. Paano natin hahabulin? Paano natin mas lalaliman yung pag-unawa sa word na purpose. Diba? So, number 1 is assignment. Anong assignment mo sa Lord? Diba? Anong assignment ang ibinigay sa'yo na dapat matapos mo? Diba? Maybe yung tasks are special or regular. Diba? May mga tasks tayo na regular lang. Parang basic. Diba? May mga tasks tayo na specific. Or meron tayong mga tasks na general. Diba? So, when you accepted Jesus sa buhay natin, no, sa buhay mo, you are not just accepting Him for you to be saved. Diba? You're also receiving the special assignment of God sa buhay mo. And there are levels po ng assignment sa buhay natin. May mga iba't ibang sitwasyon sa buhay natin na mayroong pinagagawa si Lord na hindi mo inaasahan na yun pala yung makakapagpa-discover, makakapagpaunawa sa'yo ng purpose mo sa buhay. For example, yung pag-attend mo sa church, mga basic to ha, basic task na gustong gawin ng Lord sa buhay mo, basic assignment na kailangan ma-fulfill or ma-accomplish mo. Mag-church, mag-cell group, mag-devotion. Diba? Darating yung time, meron tayong mga assignment sa family. O uwin mo yung family mo, i-restore mo yung family mo. Diba? Meron din tayong mga assignment on a personal level. Ayusin mo yung karakter mo, yung ugali mo, yung mood mo. Diba? May mga task tayo given by God that He is going to use it for us to understand, to clarify our purpose in life. Kasi pag wala kang gagawin, hindi mo maintindihan. Di ba meron ngang kasabihan na maintindihan mo lamang ang isang bagay kapag ito ay nararanasan mo na. Di ba? So kapag merong trabahong pinagawa sa'yo, maintindihan mo na meron kang mga realizations na while doing the task given by God, di ba? Meron kang mga naaalala, di ba? Meron kang mga nare-realize na, kaya pala pinagawa sa akin to, di ba? May it be so work assignment, family assignment, financial assignment, di ba? Ministry assignment. Meron pinagagawa ang Diyos sa buhay natin. And not just for us to finish the task or to accomplish the assignment. It is for us to understand that those tasks ay gagamitin ng Lord for revealing the purpose of your life. Kaya wag po tayo nagrereklamo sa mga binibigay sa atin kasi yun po yung mismong ginagamit ng Diyos para maunawaan mo bakit ka nandun sa sitwasyon na yun. Diba? Kunyari, may nararanasan ka ngayon. O lahat tayo na nanonood dito. Diba? Meron kang personal battle na ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam. Diba? May mga realizations ang Lord kung bakit mo nararanasan yung mga bagay na yan. So yun yung una. Understand God's assignment, God-given assignment in your life. Diba? Hindi lang po tayo binibigyan ng mga trabaho para pahirapan, kundi binibigyan tayo ng trabaho para maunawaan kung saan tayo ginagamit ng Diyos. Diba? At sa bawat ginagawa natin, may binabago ang Lord sa atin. Kaya, accept the God-given assignment for us to understand the purpose ng buhay natin. Number 2 is the word discernment. O, type mo dyan, discernment. You know what? I love the word discernment. Napakalalim. Alam nga, inaral ko po itong mensahe ng Diyos na to.
grabe, yung word na discernment, ang sabi dito, spiritual ha, hindi ito natural discernment lang po. Kasi pag sinabing discernment is judging well, di ba? You know how to make decisions well. Pero let's go to a deeper level or deeper understanding ng spiritual discernment. Ito po yung sinasabi na it's a way to perceive the wisdom of God. It is not just making decision, but in line with the wisdom coming from God. Diba? Discernment or discern is a word to distinguish, okay, from wrong, right and wrong, diba? To identify. Alam mo yung mga dapat mong piliin sa hindi, diba? To determine, diba? What way are you going to take? Okay? So, merong pagkakaunawa. Yung in discernment kasi, sabi, it's a gift, but it can also be developed as we go to the journey of our Christian life. And sabi dito, it is a proper decision-making guided by the Word of God. So bakit po kasama yung word na discernment? For us to have the clarity of our purpose. Kasi alam niyo po kung sa panahon na hinahanap mo ang Diyos, if you are discovering your purpose in life, kailangan po maunawaan natin that we need God's wisdom and guidance along the way, along the journey ng paglapit natin sa Panginoon. Diba? Yung mga decision making natin na itatama. Diba? Nagkakaroon tayo ng guidance. Okay? We think biblically, not worldly. Yun po yung discernment eh. Yung marunong kang pumili ng naaayon sa gusto ng Diyos para sa buhay mo. Diba? You are not just having or receiving the assignment of God, but you have the spirit of discernment. Diba? Alam mo kung ano yung tatahakin mo, alam mo yung gusto ng Diyos sa buhay mo, malinaw na siya lang yung susundin mo. Diba? So let us understand that discernment is God's revelation in every situation that you are in. At na-experience nyo na ba yung gano'n? Yung parang pinag-pray mo to. Mag-a-apply ba ako dito? Pinag-pray mo. Diba? You pray for it, you read the Bible, you read His words, and then merong revelation. And that helps you to decide well. Diba? So, in receiving the purpose or discovering the purpose of God sa buhay mo, tutulungan ka po ng Diyos. Okay? Have this discernment, wisdom of God that will help us to live a life according to His purpose. Kaya mag-ingat tayo sa mga kilos natin. Maging maingat ka sa mga pinipili mo, mga tatahakin mo, because there is the conviction coming from the Holy Spirit. You are going to recognize, yun po yung isa dun eh, you are going not just to judge well or to decide well, but you are going to distinguish, to recognize ano yung para sa Diyos at hindi para sa Diyos. Take courage to really choose ano yung gusto ng Diyos para sa buhay mo. At lalakaran mo ba to? Dapat. Diba? Spiritual discernment is essentially distinguishing between what is of God and what is not. Alam mo kung alin yung para sa Diyos at hindi para sa Diyos. Kaya hindi mo gagawin. Alam nyo, meron akong isang revelation dito na na-receive. Sabi dito, your purpose will narrow your focus. Again, your purpose will narrow your focus. Pag may purpose ka, alam mo yun, lumiliit yung choices mo. Alam mo yun, alam mo kung saan ka titingin. Alam niyo, meron isang example dito tungkol dun sa kabayo. Yung mga kabayo kasi meron blinkers or tinatawag na blinders. Para hindi sila tumingin sa mga gilid-gilid. Kasi they are always distracted. Sana ang tao meron ding blinders, no? Para hindi na sa sidetrack. Na ang focus lang natin is to do the will of God, to accomplish the purpose of God sa buhay natin. No? Sana makita natin na alam natin ano yung pipiliin at hindi. Kung hindi yan plano ng Diyos, hindi kita pipiliin. Diba? Kung makakadistract ka sa akin, hindi kita gugustuhin. Amen? So one of the greatest obstacle kasi ng pagiging fruitful at purposeful natin bilang Kristiyano,
is lack of purpose. Lack of focus. Kasi hindi natin alam yung purpose natin. Diba? Isa yan sa greatest obstacle na naghahadlang for us to become purposeful and fruitful Christian. Lack of purpose. Kaya alam nyo, if you have spiritual discernment, lilinaw yung purpose ng buhay mo na kay Lord. Alam mo yung lalakaran mo, your purpose will shape your priorities. Diba? Your purpose will narrow your focus. So sana alam natin, prioritizing, positioning, yan yung gagamitin ng Lord sa buhay natin para mas maintindihan natin ano yung para saan ako. Anong saysay ng buhay ko. And lastly, I will end with this. It is the word alignment. Again, the third word for us to understand the purpose is the word alignment. Say with me, alignment. I-type mo dyan, alignment with God's purpose. Diba? Kailangan maintindihan natin na kaya maraming nangyayari sa buhay mo kasi gusto ng Lord maitama ka. Maitugma, maiconnect, maisakto ka kung ano yung plano niya. Kasi minsan marami tayong, along with our journey, lalo na sa Christian life natin, ang daming di natin maintindihan, ang daming pain, di ba? Ang daming positioning, ang daming priorities na kailangang ayusin. It is all part of God's alignment sa buhay natin. Alam nyo, marami po yung dapat balikan, di ba? Aligning our life with God's purpose. So, sometimes yung ginagamit ng Lord for us to be aligned is the pain. Diba? Sometimes ang ginagamit ng Lord for us to be aligned is our priorities. Diba? Inaayos ng Lord ang lahat ng yan. Alam nyo, I love this verse. Sabi dito, Romans 8:28. Sabayan niyo po ako kung alam niyo tong verse na to. This is my Bible verse, life verse nung ako ay high school. Sabi dito, and we know that God causes all things to work together for good to those who love the Lord and to those who are called according to His purpose. Kaya pala, type mo dyan, kaya pala. Diba? Kaya pala ang daming assignment, ang daming naranasang discernment, diba? At kasi pupunta pala ako sa alignment ng purpose ng Lord. Diba? Lahat ng napagdaanan mo, ang ending pala niyan, pagtatama sa'yo. Lahat po pala ng mga bagay na nangyayari sa atin, ang tumbok lang po pala niyan para sa Lord. Diba po? Ang ganda nito. Alam nyo, I will end with this short story ng buhay ko. When I was in grade 5, inaayos na po yung aking pangalan. And I applied for 4 to 5 times yung visa ko to Japan. And ganung beses din po ako na-deny. Tapos I keep on asking God, Lord, bakit? Bakit din niyo ako pinapaalis? Gusto ko na pong pumunta sa magulang ko. Kasi nandun yung parent ko. Tapos, along the way, alam niyo po yun, yung journey ko, yung mga pinagagawa ng Diyos sa akin, yung pagpili ko sa tamang daan, are just part of God's alignment for me to understand my purpose in life. Kasi kung nangyari na nakaalis ako, wala po ako ngayong gabing ito. Hindi ko po masishare sa inyo na yung nangyari sa buhay ko ay perpektong plano ng Diyos para mas magamit niya tayo. Ano, 2005 inaayos na. Ang last na application ko, 2017, tinigil ko na. Sabi ko, sige na Lord, gamitin mo na ako. And you know what? My husband and I, ginagamit po kami ngayon to pastor youth ministry. Grabe, hindi ko halos maisip na kami, na dating paslit, na tinuturuan lang ni pastor, ay magpapastor din sa mga kabataan. Now I understand all my journey, all the assignment, all God's discernment sa buhay ko is because of God's alignment. Doon pala ako pupunta, gets ko na. Kaya pala. Amen?
So, wag po tayong mapagod na yung sa mga dinadaanan natin, madaming questions, madaming dagok, di ba? But it is part of God's positioning sa buhay mo, aligning sa buhay mo. Kasi alam niyo, napakaganda po talaga ng plano ng Lord. And ito, iwanan ko sa inyo, the purpose of life will shape your priorities and align to God's promises. Ia-align ng Lord, ano yung dapat mong unahin para maranasan mo, mailinya ka sa pangako ng Diyos na ngayon po, nararanasan na namin mag-asawa. Salamat sa Diyos. Napakabuti niya dahil tinatanaw lang po namin nung mga panahon, kami yung ginagamit, kami yung tinuturuan. Ngayon kami na po ang nagtuturo. Diba? At nalalakaran na po namin yung mga pangako. Dati yung inaayos, ayos na. Diba? Dati yung mga tanong, nasagot na. Dati yung mga kahinaan, ngayon naging lakas na siya. Amen? So it's time for us to check our alignment and make a discerning choice sa buhay natin. Diba? Purposeful life will impact the next generation to come. Kaya yung buhay mo, linawin natin na yung buhay ko ay para sa Panginoon at gagamitin ako para sa susunod na henerasyon. Amen. So, as we discover our purpose tonight, I encourage everyone na hindi lang po ito pagtungkol sa pag-discover ng purpose, pero sa pag-develop ng ating karakter. Alam niyo po, marami nang binago ang Diyos sa buhay natin nang hindi mo napapansin. Hindi na mainit yung ulo mo, mahaba na yung pasensya mo, giver ka na, diba? It's not just discovering the purpose, but the journey of developing your character. It's not what you do, but who you will become sa mata ng Panginoon. Diba? The purpose, pursuing your purpose with clarity, and of course, let us multiply our purpose to many. Let us be fruitful because we are chosen by God. We are appointed by God to bear fruit that will last. Amen. Maraming salamat sa lahat ng nanood, nakinig, nag-share ng ating live. I hope meron tayong nakuha, meron tayong nasalo ngayong gabi that will change our heart in seeing what's God's purpose sa buhay natin. Magkaroon ng linaw yung ating mga buhay. Maraming salamat sa Diyos at samahan niyo po akong manalangin. Heavenly Father, patuloy po kaming nagpapasalamat, Lord God, sa kalinawan, Panginoon, na ang buhay ay patungkol sa iyo at magtatapos sa iyo, O Diyos. Lord, mangusap ka sa buhay ng bawat isa, Lord God. Gamitin mo itong mensahe na to, Lord God, na maging apoy, Panginoon, kung maayos, Lord God, yung buhay namin, Lord God, mai-align po sa inyo, Lord God. And we pray, Lord God, to all people who reach this message, Panginoon, Lord, gawin mo silang ilaw at asin ng kanilang sambahayan, Panginoon. At dalangin namin, Lord God, na hindi mananatili sa aming tenga ang narinig namin ngayong gabi, Lord God. Nawa, Lord God, magsilbi itong apoy, Lord God, mas marami kaming mawin, Panginoon, at marami pa po kaming maturuan, Lord God, according to your will and your purpose, Lord God. Salamat, Lord. All glory belong to you, Jesus. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. God bless everyone.